programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Hello everyone! Welcome back to my channel at magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kami ng Pangarap. Nasabi na nga nitong si Annalyn at dito kay Dr. RG Tanyag nang magkita sila at nasabi nga nitong si Annalyn na nawawala nga ang kanyang lolo at may suspetsya nga siyang si Moira nga ang may kagagawa nito at si Zoe nga. At ito nga pinagdudahan nga din ni Giselle na maaari ngang tama nga itong sinasabi nitong si Annalyn dahil nga na-miss nga nitong si Don Pepe ang kanyang flight papuntang US. At ito nga si Giselle nga ay sabi nga dito sa kanilang driver nitong si Don Pepe na hanapin ang kanyang amang si Don Pepe. Samantala itong si RG Tanyag nga ay tinawagan niya itong si Moira at tinanong nga kung nasaan ito at sabi nga nitong si Moira ay nasa isang restaurant siya, nagdi-dinner kasama ang kanyang kaibigan at sabi nga itong si Dr. RG Tanyag na huwag siyang aalis dahil pupunta nga doon itong si Dr. RG Tanyag para makausap itong si Moira. Samantala dito nga sa dinner party nitong si Lynette at itong si Dr. Carlos Benitez ay masaya nga silang uusap at kumakain ng hapunan habang pinupuri nila si Lynette na masarap daw ang niluto nitong kare-kare. At samantala itong isang kaibigan naman ni Dr. Carlos Benitez nga ay question nga itong si Lynette dahil nga daw sa pagkakaroon ng anak nito sa pagkadalaga. At ito nga inamin nga nitong si Lynette na meron na siyang anak na babae sa kanyang pagkadalaga. At ito nga sinalo nga din itong si Michael at pinagtanggol din itong si Lynette na may anak din naman sa iba itong si Dr. Carlos Benitez, kaya parehas lamang silang may anak sa una nilang mga naging kapartner. At ito nga sinang-ayunan nga din itong si Dr. Carlos Benitez na hindi mahalaga daw sa kanya ang pagkakaroon ni Lynette ng anak sa pagkadalaga dahil mahal na mahal niya ito at napagaganda nitong si Lynette. At ito nga ay pinaniwalaan naman ng mga kaibigan nitong si Dr. Carlos Benitez ang kanyang pagkukunwari na mahal niya nga itong si Lynette at tanggap niya ang buong pagkatao nito, lalong-lalo na itong si Annalyn. At samantala itong mga kaibigan nga nitong si Dr. Carlos Benitez ay pinuri nga itong si Dr. Carlos Benitez at sinabihan pangangiting tagumpay daw itong si Dr. Carlos Benitez dahil napaalis na daw nito ang asungot sa kanyang pamamahay na ang tinutukoy nga ay ito nga si Annalyn na ayaw nga nitong makasama sa kanilang pagsasama nitong si Lynette itong si Annalyn. At sabi pa nga itong si Dr. Carlos Benitez kung babalik man daw si Annalyn ay gagawa uli siya ng paraan para umalis uli ito sa kanyang pamamahay. Samantala ito nga si kaibigan nga nitong si Moira ay sabi nga niya dito na ayaw niyang madawit sa kaguluhan na ginawa nitong si Moira at tinanong niya pa nga itong si Moira kung may kinalaman ba siya sa pagkawala nitong si Don Pepe at sabi nga nitong si Moira ay siya nga ang may kagagawan noon at sabi nga nitong si Neresa ay labas na siya sa problemang yun ni Moira dahil wala siyang kinalaman doon. At ito naman sinang-ayunan naman itong si Moira na hindi niya idadawit ang kanyang kaibigan dahil gawa-gawa niya lamang yon. Samantala ito nga si Dr. Carlos Benitez ay nabalitaan niya nga at nakausap niya itong si Zoe na bali-balita nga na may kinalaman ito sa pagkawala nitong si Don Pepe. At itong ay pinagalitan nga itong si Dr. Carlos Benitez itong si Zoe na sa pagkawala nga nitong ni Don Pepe. Samantala itong si RG at itong si Giselle nga ay nagdududa na nga dito kay Moira dahil nga sa ibang ikinikilos nito at sinundan nga nila itong si Moira kung saan ito papunta at tiyak talagang pupuntahan ito itong si Don Pepe kung saan ito itinatago ng isang police officer na inupahan at inutusan, binayaran itong si Moira. At dito na nga nila makikita itong mga pinagagawa nitong si Moira, kaya
malalaman talaga nilang si Moira talaga may kagagawa ng pagkawala nitong si Don Pepe. Samantala si Dr. Annalyn naman ay umiiyak at nagdadasal na sana daw ay ligtas ang kanyang lulong si Don Pepe at wag sana itong masaktan at mapahamak, at ito nga ay pinagdadasal niya sa may kapal na hindi sana mapahamak ang kanyang lolo at nasa mabuti sana itong kalagayan. At samantala itong si Don Pepe nga ay humingi na siya ng tubig dito sa police officer. Sinabihan niya ito na mabait naman pala ito, at sabi nga nitong police officer na kung hindi daw siya mabait ay wala daw dito itong si Don Pepe. At sabi pa nga itong si Don Pepe na 10 milyon daw ang ibibigay niya dito sa police officers para pakawalan lamang siya nito. At nagulat niya itong police officers dahil nga sa laki ng perang inoffer nitong matanda na 10 milyon kapalit lamang ng pagpapakawala niya dito sa matandang si Don Pepe. So ito nga guys ang pakakaabangan natin sa susunod na kabanata, kung pakakawalan ba siya nitong si